In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we ask for you to guide us to effectively carry out our CSBN portal. Shed your eternal light on us so that we may be able to share your words and teachings truthfully through the program, which will impart various knowledge to the viewers. Protect us as we continually fulfill our scholarly duties, and to our patron saint, Saint Bartholomew. May this program serve as a means to show unity and symbolize the support we give to one another. We ask this through your holy name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Alright, good morning. Okay. Magandang bilis mo araw po sa inyong lahat, no? At siyempre, tuwang-tuwa kami ngayon at tuwang-tuwa rin kayo kasi ngayon ay araw na merong Hindi siya kinabahan. merong cross at pag-ibig. I mean, May cross and heart. Dalawa yung pag-uusapan natin ngayon, sir. Yan. Diba? Ang Sige. rich ng pag-uusapan natin ngayon. Hindi Sana lang- kaya ang 15 minutes. Hindi lang klaro yung ating yung ating mga ashes sa ating forehead. Klaro Klaro naman. no? naman. Ito Oo. ay, yan po yung Nakikita ko maganda. naman yung itim sa noo mo. Nakitang-kita ko rin yung puso sa bibig mo. Nag-lipstick kasi ako, sir. Ng color red. Sige. Kasi Valentine's ngayon. At syempre, mayroon na tayong mga, mga fan, mga parang viewers. Fan na. Viewers. Okay. 11 yung nanood sa atin, sir. Imagine, Jorik no? Niel Valdez. Sabi niya, good morning, Sir Perry. Yes. Yan. Talagang good morning tayo ngayon kasi we started the day with the Holy Mass. Yun po. Yes. At nandito po lahat yung mga mag-aaral simula grade 3 at hanggang grade 12. Grade 3, may nakita ata akong nursery kanina, Nursery, sir. kasi may pasok sila. Oo. Normally, So, sila. yung regular natin ay sila lang ang may Oo, pasok. Friday. Yung mga natin naka-online. So, kanina talagang punong-puno at lahat may mga magulang, may mga nakakatuwa, employees tayo. no? Nakakatuwa tignan. Yes. Oo. Kasi may parents na dumalo din. Oo. Yan. At syempre, ito si Zarvin. No? Hello po, Sir Perry. May kasama po ako. No? Si Ma'am Charmaine. Okay, Si Ma'am lagyan. Charmaine ng ating First Lady na Guidance Counselor. Guidance Associate ng CSBN. First Lady. First Lady. Diba? Okay. Sige. Ano ngayon yung Sunod mo? tayo, Kasi sir. ang topic natin ay matters that we need to ponder. Okay. Anong ipaponder natin? Okay, ang ipaponder natin ngayon, dahil ngayon ay, sabi ko nga kanina, dalawa yung special celebration natin. So, una, Ash Wednesday yung pag-uusapan natin. Tapos yung pangalawa ay about sa Valentine's Day. So, ang ganda nun, nagkano sila, sir? Nagkasabay. Ayun. Oo. Kasi ang pinaka-overarching theme, yan. Yung pinakabuod po lahat ay yung puso. Ayan. Yung pagmamahal. Pagmamahal. Kaya naman tayo po ay may nagpapalagay dito sa ating mga forehead ng ashes kasi symbol yan ng ating, ibig pong sabihin, yung ating pakikilakbay doon sa tungo narurok ng buhay ni Jesus, yung resurrection. At syempre, resurrection kasi, din natin. Oo, kasi next month, sir, ano na eh. 'Di ba? Mahal na. Ngayon po ay nag-start po Nag-start na. ng Lenten season. Season. Lenten journey po, spiritual journey po natin lahat. Kaya mayroon tinatawag observance of yung mga day of obligation ngayon at saka may observance po tayo. Yung tatlong lesson po na sinabi kanina, kaya may prayer, sabi ni Father Albert, yung ating Mass Fasting. Presider,
the prayer, fasting, abstinence, and almsgiving. Yan yung tatlong mahalagang bagay na pag nagpalagay tayo sa noo, ayan po yung ating pangako na susundin po natin, magkakaroon tayo ng tinatawag na, ang tawag doon ay mga penitensya. Kaya penitence and asking Penitence God. ba, sir, ay Yan. sacrifice? Yes, Ba yung ibig sacrifice, asking God for God's forgiveness. Okay. Kaya nagkakaroon tayo kasi may mga tinatawag na mga simbolo itong ashes. Noon pa yan ng kapanahonan. Yung time sa Old Testament. Pero sir, may tanong pa. ako. Bakit abo? Bakit ginamit? abo ang ginamit? Kasi yung abo na natin ngayon na nakalagay ay ito po yung abo na galing sa palaspas last year. Yung blines yun nung sa Palm Sunday, tas ginagamit ito, sinusunog ito, nagiging ashes. Yun po. Pero mahalaga rin ng bagay, hindi lang po yung ashes, kasi ginagawit po yung ashes, yung pag nagre-repent yung mga time of Job, yung sa Jonah, sa Nineveh, yung mga tao sa Nineveh, yun po yun yung mga ano nila na gusto nilang magsisi ng kanilang mga kasalanan. Anong significance ng abo, sir? Ang abo, Bakit abo? ay yung talagang, it reminds us, actually, sa Genesis pa lang yan, sa Old Testament, sa Yes. Genesis, sinasabi roon ng si Adam at si Eve ay pinalabas doon sa Garden of Eden, at saka ito yung patol ni ng ating Panginoon na sinasabi, I don't the exact word, pero nakalagay doon, you are dust and unto dust you shall return. And then ito naman bago, yung supplement ito, the New Testament, yung kay Jesus. Yung kanyang pagsabi, di ba, nung start ang kanyang yung life ni Jesus, ng ministry ni Jesus, at sinabi niya na ako na ang inaantay nyo, ako yung Messiah, at sinasabi, repent and believe the gospel. Oh, okay. Yan po yung kay Jesus in the New Testament. Yung nasa Mark 1, I think, chapter 1. So, yun po. So, ibig sabihin, hindi po ito gawa-gawa. May scriptural basis po ito, may ma'am. basis. Hindi lang siya, yun nga, sinabi mo na ginawa lang for the sake, di ba? For the na may sake. gawa, oo. Hindi po, Pero, kasi so, may ito may symbol siya. Symbolic siya, oo. Yung mga tinatawag na theological symbol At, po natin. gaya ng sabi mo ba, galing siya sa scripture Sa alikabok, mismo. sa scripture. In the Old Testament, and then yung tinatawag, from dust unto dust you shall return. And then yung itong kay Jesus in the New Testament, repent and believe the gospel. Yun. So sir, paano natin siya i-connect, sir? Yung Ash Wednesday sa Valentine's Day? Kung mahal natin ang Panginoon, kailangan natin munang makilakbay sa kanyang tinatawag na 40 days in the desert. Yan po yung biblical na connotation doon. So tayo, simula sa Ash Wednesday, patungo sa resurrection is 40 days, not included the 6 Sundays of starting this Sunday, babilangin natin, not including the Sundays. Kasi ang Sundays ay mini-Easter po yon. Kaya hindi po yon considered as yung tinatawag na day of obligation. So kung bibilangin natin from Ash Wednesday to the Easter Sunday, 40 days po yon. Kaya ito, nakikilakbay po tayo kay Jesus ng 40 days and 40 nights sa desert. Kasi we are looking forward, pag nakilakbay tayo kay Jesus, kasama tayo doon sa apex and summit of our Christian life, the resurrection. Yung buhay na walang hanggan. So yung last part, sir, is yung resurrection. Opo. Yun yung At sa atin naman, sinasabi natin, may mga tayo, lahat po tayo mamamatay. May mga symbol po tayo dito. Memento mori in Latin means mamamatay ka rin. So lahat po tayo pinapaalalahanan, hindi tayo kailangan magpagmalaki,
babalik po tayo. Tayo ay galing sa alikabok. Sa Genesis pa lang, sinabi ng Diyos, galing kayo sa alikabok at babalik kayo sa alikabok. Yun po yun. Kaya, it reminds us na, pero hindi nag-start, may buhay pa tayo na nag-aantay yung pinaramdam. Sinasabi ni Jesus, ina-assured natin, mayroong tinatawag na Easter life. Yung eternal life. Yung resurrection. So, ngayon, we journey, no? Kaya nga po, ang ating tinatawag na inward spiritual journey, kailangan tayong manalangin, kailangan natin mag-fasting, na sumunod tayo, or abstinence, and then yung paggawa sa mabuti sa kapwa, almsgiving. Yun po. Yes. Okay, pero hindi lang naman during Lenten season lang yung ginagawa, sir, no? Yung mga 3 bagay na yan. Yes dapat po. Dapat daily natin, regular natin kasi inaano yan. Kung gusto natin maging faithful tayo, yung commitment natin sa Diyos bilang isang tagasunod, disciples of Christ, kailangan sumunod tayo rito sa day of observance. Day of obligation. Ano yan, sir? Okay, yung 40 days. Yan po. Kaya, no meat starting today and all the Fridays. The Fridays. So, Fridays hanggang March, ano po yan? March 21, ganon siguro. 21, tama. Simula ngayon, tapos lahat ng Fridays ng itong buwan at saka sa March, hanggang tayo doon sa mag-start na tayo ng Holy Week. Holy Week, yan. Yan po. Yan, ano pa? So yun, sir, I mean, may binanggit ka kanina na pinapaalala, isang paalala, yung parang na may hangganan tayo. Yes, diba? po. So, dapat habang buhay pa tayo, maganda yung pinapaalala tayo palagi, sir, na may hangganan yung buhay natin, na mamamatay din tayo. Kasi, yan ang obligasyon ng bawat isa sa atin. We have to live a true Christian life. Yes okay? po. Kailangan natin, we need to live with God every day. Maganda, kaysa man sa, di ba, hindi natin maalala, parang walang, alam mo yun, yung kapag hindi nila pinapaalala, hindi ni God pinapaalala na may hangganan pala yung buhay natin, parang pwede nating i-waste yung buhay natin sa mga bagay na walang kwenta, parang ganun. Katulad ng So maganda na napapaalala talaga tayo. Katulad ng nang napapansin po natin, masyado na tayong sumasakay sa mga commercialism, no? Mostly worldly allurements yan, nadadala tayo doon. Remember the 3 temptations of Jesus, no? In the desert, yung nagduman siya 40 days and 40 nights. Yung temptation na rito, temptation of flesh, temptation of identity, so, dami, and temptation of power. Yan power, po yun. Yan po yun. The 3 temptations po yan. No? So, hindi po nagsasawa ang ating simbahan na palalahanan po tayo. Kasi pag hindi tayo pinaalalahanan, sino ang magpapaalala? Di ba? So yung gaya-gaya rin natin na napapanood ngayon sa mga gaya-gaya. Hilig pa naman ng mga Pinoy maggaya-gaya. Oo, yung mga kung ano yung viral, parang gano'n. At ang hindi tuloy nagva-viral, itong mga magaganda. Totoo. Yung mga magagandang balita. Yung mga good news, ano? Oo. Ayan po yung ano natin. So, talking about sir, Valentine's Day, diba? In connection with Ash Wednesday, God's love. Ano yung God's love, sir, sa Latin? The highest form of love? The highest form of love is agape. Okay, yan. Let's talk about that, sir. Kasi malalim na po yan. Sabi pa nga natin, hindi tayo maintindihan. Simplify na lang po natin na ang Diyos po, bawat isa sa atin ay talagang nagsisearch po. No? Nagsisearch tayo ng tunay dito sa mundo. We are all pilgrims. Anong sinesearch natin? Like St. Augustine, sabi niya, my heart is restless until I rest in God. Yan po yung kay St. Augustine. Ganoon tayo. Kasi
sabi nga ni St. Thomas, nung simula pa lang na nilalang po tayo, linagyan na tayo ng humming device. Ano po yung humming device sa atin? Hanapin ang ating Panginoon. Hanapin yung ultimate, no? Ultimate form of love. No, yun. Kaya nga, sinasabi natin, ang patunay na pag-ibig, kung hindi yan galing sa Diyos, hindi natin yan mararanasan. That's why, kung kayo po ay nag-iibigan, ikaw ba'y na-in-love na? Yan yung tanong. Oo naman, sir. Na-in-love ako sa family ko. Yun. Kasi there are different types of love. Pero, kulang pa rin yan kung wala doon yung source of love, which is our God. Kaya nga, let's put at the center sa ating pagmamahalan, sa ating family, sa ating mga barkada. Lahat po ay talagang ilagay natin ang Diyos. Ang una. Kasi God is love, love is God. Ultimately, siya po ang nagbibigay ng tunay na pagmamahal. At ang tunay na pagmamahal may sacrifice. And then, true love waits. Nag-aantay po. Kasi hindi naman po ito dito. May time po para sa iyo, para sa minamahal mo. May time pa yan. Ang dami mong share. Ang daming share ni Sir. Words of wisdom, no? Talagang si Ma'am Char, talagang... Kasi nakaharap na ako doon. Kasi hindi lang sa iyo ako nakaharap doon sa ating mga director natin. Oo, nakikinig sila sa iyo, sir. Kasi tatlo kayo, mga single po kayo. Kaya yun. Dahil dyan. At dahil dyan, maraming salamat po. Thank you. At babalik pa po kami. Thank you.
sadyang hangin na nakapalibot sa'kin. Tila merong pahiwatig, ako'y nananapig. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman na di nasahang pag-ugnay ng kalawakan. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tingatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damdamin ko na pagtanto na gusto kita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyang kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituin, nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulap, tayo lamang ang tanging magaganap. Ibon sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tinatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang bugso ng damdamin ko. Mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damin ko na pagtanto na gusto kita. Anong salamang kang meron ka, binabalik ka ng mahiga. Anong salamang kang meron ka, ako'y nabihag mo na. Ibon sa paligid umaawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mong tingatangi. Napapangiti mo ang aking puso. Giliw, nagpapahiwatig na sa'yo. Damdamin ko na pagtanto na gusto kita. Okay, welcome back po sa ating usapang pagpapahalaga. Okay, so hindi naman familiar kayo sa kasama ko. Ayan. Ano ko ito? Kapatid sa kaluluwa.
Okay, well, aking anak, no? So, ngayon, ang ganda ng kinanta niyo, no? Ano ba yung kinanta ng kasama mo kanina? Ang kinanta namin is Anong title yun? Mahika. Ha? Mahika. Magic pala. Kailangan dito sa, sa araw ng mga puso. Yung Saint Valentino, una Yes. yon. Okay, tapos yung Happy Hearts Day nga, sabi Happy nga Hearts. ni Ma'am Imelda Macawili. Good morning, CSBN teachers and students. Okay? At saka, may mga heart-heart talaga. Umuulan ng puso. At saka, sabi ni Daniel Aaron Sombrero, good morning po. Good morning din po sa good inyo. morning. At saka, sabi ni Suzy Sarmiento Solis, Happy Hearts Day to everyone. Ayon, Happy Hearts Day. Happy Hearts Day. Ayon. At araw-araw tayo, tumitibok ang ating puso. Happy Hearts Day yon. So ngayon, Happy Valentine's Day. Kilala mo ba kung sino si Valentino? Saint Valentine? Base sa naririnig ko, nag-originate ang Valentine's Day dahil kay Saint Valentine. Oh, sino nga si Saint Valentine? Kaya tatanong natin sa ating mga viewers kung mayroon kayong alam sino si Saint Valentine. Yon. Bakit in-associate itong araw na ito, every February 14, is tinatawag Happy raw Valentine's tapos Day. No? So, araw ni Saint Valentine. No? So, ngayon, nagkataon lang. At saka ito talaga yung tinatawag na center, yung pinakamagandang celebration kasi ito observance of the holiday of obligations. Tayo mga Catholics, mga Christians, nakikilakbay tayo. So sa spiritual journey ni Jesus, balikan natin 40 days and 40 nights. Kasi we are looking forward doon sa kanyang pagkabuhay, the resurrection. Kaya in-explain ko kanina yung first segment, bakit 40 days. Normally, 46 days po yun. Actually, kasi hindi lang sinama nila yung 6 Sundays, kasi 6 Sundays, lahat ng Sundays ay mini Easter. No? So, kaya nga, tinanggal yun, 40 na lang. Okay, so ano naman ang ating pagpapahalaga? Kaya mamaya babasahin natin yung mga kasagutan ng mga mga viewers kung sino si Saint Valentine. So mga mag-aaral, alam kong nakauwi na po kayo at saka sa mga viewers po natin, kindly type your answer. Yan. Ano po? Zach, may sabihin ka? Normally, pag mga ngayon, hindi pa magsisiuwian yan. May iba dyan, may ka-date pa yan. Ay, ganon. Akala ko pa naman straight. So, mayroon. Sige, sinusulit po nila, no? Yes, syempre. Special na kaarawan na ito. Special na kaarawan. Porque araw ng mga puso, date na agad. Pwede ba niyang i-date ang inyong mga magulang kasi una kayong minahal. No? Sabi pa nga, kung nag-iisip kayo, wala naman po akong minamahal. Remember? John 3:16. Una tayong minahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son. Mahal tayo. Kaya nga may tinatawag tayo, God is love, love is God. At kaya may sinasabi rin na, we love because He first loved us. Ayun, ang tumpak doon. Natuto tayong magmahal dahil minahal po tayo. Kasi sinasabi, hindi ka matututong magmahal sa iba kung hindi ka nakaranas ng pagmamahal. Ikaw ba nakaranas na ng pagmamahal? Karanas at may iba-ibang uri. Iba-ibang sa tao uri. at sa mga lugar. Tulad ng number 1 is yung simbahan. Doon mismo yung pinamalakas na nararamdaman ko. Yun talagang pagmamahal ng Panginoon. Grabe talaga, Bishop. Alam mo na yun, ha? Okay, talaga naman.
Sige, basahin natin yung kasagutan ng ni Riley Zian Fajardo. Anong sabi ni Riley? Sabi ni Riley is Saint Valentine was a clergyman. Either a priest or a bishop in the Roman Empire who ministered to persecuted Christians. Ayun. So, yan po si Saint Valentine's. Pero mayroon din doon. Bakit po siya naging saint? Yan ang pangalawang ano. Bakit inassociate siya na ito, yung araw ng mga puso ay inassociate ang kanyang pangalan. No? Na talagang Valentine's Day ito niya. Day. Bakit ba? No? Kaya may mga, dati nga may naalala ko nung elementary pa lang ako, ang ganda ng kanta. Di baga maraming pusong sasabihan. Hindi ko na alam. May pusong dalaga. Iba-ibang ori ng puso. No? Pero ang sinasabi po ng Diyos, dapat, ano po tayo? Heart of flesh. Diba? Dapat yung pagmamahal natin, katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya sa lahat man ng relasyon meron tayo, dapat ilalagay natin sa sentro ang Diyos para mararanasan natin, may papadama natin yung tunay na pagmamahal. At naniniwala ka ba, Zach? Siyempre. Nung tinatawag na true love waits? Yes, kasi mga situation na mga may mga circumstances na papaharap sa mga challenges, di ba? So, yari yan sa isang relationship, kung nawawalan ng yung lakas, kung parang yung bumibigat ba, nararamdaman ng weight of the problems. Kaya doon napapasok yung importansya na bakit dapat kailangan nasa gitna ang ating Panginoon sa relasyon. Ayun. Kasi siya nagbubuhat. Di ba kasi may sinasabi na, come to you, I come to those come to me. To those who are weary, and I'll give you rest. Yan. Yan talaga naman. Okay. May hugot din to. Okay. So, ngayon, sa usapang pagpapahalaga, bakit kailangan ipagdiwang yung araw ng February 14 as Valentine's Day? Bakit? Bakit kailangan ipagdiwang? Okay. Di po ba? Okay, bakit kailangan ipagdiwang? Okay. So, basahin natin muna yung sagot ni Kalel Hari Katindig. Okay. Sabi po ni Kalel Hari Katindig, Valentine became a saint because Valentine became the patron saint of healing. Valentine became a saint, patron saint of healing. So, ngayon, tamang-tama lang pala. Kasi, may pinost ako kaninang 1 o'clock yun. Pinost ko doon sa employees, Yung ngayon, dapat yung ating mga mass intentions ngayon, dapat ay, i-ano po natin yon, ipanalangin natin yung mga tinatawag, yung mga may sakit sa puso, una. Pangalawa, hindi lang po sakit sa puso, kundi yung mga broken-hearted, yung mga may mga mabigat na nararamdaman, o pinaglaruan ng puso, o kumain na lang kayo ng puso ng saging para buo po, no? And then yung mga pinaasa, yung mga baka umalis yung mga viewers, nasasaktan na sila. Hindi. yung mga iniwan. So, ngayon, that's part of our prayers din po, no? Na lahat po, sana ay magkaroon tayo no hate but love. No? Spread love. Spread love. Kung hindi po man kayo, hindi man kayo nakakano po, sasabihin natin, love the sinner, hate the sin. No? Yes. Mahalin natin yung ating kapwa at sabi natin, mahit tayo doon sa self-love. Self-love. Yan po, no? So, yun po. Dapat lahat po, di ba may tinatawag tayong OPA? Hindi dapat ganon. Yun.
Dapat nga dito sa ating puso. Straight from the heart. Straight from the heart. Okay, so ang ganda rin ng kinanta niyo kanina, no? Yung grupo. No, ni Denise, pati si Vincent Jacobson. Sino po yung isa, yung babae? Sino? Denise. My only one. Okay, and Hello, then si Zach. Maraming 3 minutes. salamat po. At sana po ay napulutan niyo po. Live tayo. Nakakonect po kayo. Mamaya, Yes. babasahin pa namin ang inyong mga kasagutan at inyong mga messages po. Bye-bye. 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 The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. Welcome to another episode of Let God's Word Guide Us, where we have a short reflection or sharing of insight from the passage of the sacred scriptures. So for this episode, I have chosen from the first book of Kings, chapter 11, verse 9. Okay? So in verse 9, it is written, "The Lord became angry with Solomon because his heart turned away from the Lord, the God of Israel." The Lord became angry with Solomon. So first of all, we would want to share a bit about who Solomon is. Si Solomon, in this first book of Kings, is the king of Israel after David, his father, no? The shepherd boy who defeated Goliath, the Philistine, and became king of Israel. And David had a son with Bathsheba, and this son is Solomon, who eventually succeeded his father as king of Israel. So it is written that God became angry with Solomon during his term as king of Israel, no? By the way, Solomon was the king of Israel, known for his wisdom. So God approached him one day and asked for what blessing will he ask from the Lord. And Solomon asked for wisdom, the ability to decide on matters that will be entrusted to him, to have the wisdom to discern and to decide for the good of the people, and at the same time for discernment as a king of Israel. So why did God become angry with Solomon? Because Solomon eventually had many wives, and some of the wives of Solomon, a good number of them were foreigners. And so, if you have foreign wives, these wives have their own gods and goddesses. So, pagan worship. And God instructed Solomon to refrain from worshiping other gods. But Solomon tried to please, of course, his wives by worshiping the gods and the goddesses that his wives were worshiping. And this displeased Yahweh, the God of Israel. Angry. God was angry
with Solomon for worshiping other gods, worshiping pagan gods. Unlike David, hindi naging kasing tapat. David, the father of Solomon, was faithful to God. Although he committed a sin, a terrible sin, but regarding his worshiping and adoration and love for God, he was faithful. He only worshiped the God of Israel. Solomon worshiped other gods. So hindi buo yung pagsunod. Kumbaga, the heart of Solomon was divided. Hindi focused. May kahati. May mga Diyos-Diyosan. Now, I chose this passage kasi because of Valentine's Day, the day of the heart's love day, and what is most important is in this celebration of love, let us not follow Solomon. Kasi first of all, love comes from God. God is love. And the main reason or the main cause while we are capable of loving and being loved is because of the God who created us. And this God wants us to love Him in return. So, dapat clear yun sa atin na siya dapat ang center of our heart. So, may kahati ba ang Diyos sa puso mo? Do you have a divided heart? So, yun yung lesson natin dito. Let us not follow Solomon. His heart became divided. He wanted to please his wife and he wanted to serve the Lord, and then eventually mas nanaig pa yung pleasing the wife by worshiping their gods. This will not work on God, Sabi nga sa part of the Bible in a passage, God is a jealous God. Not jealous because He is selfish, jealous kasi He knows that when we choose other gods, it will be at our disadvantage. We will not survive without Him. Kaya jealous siya kasi He knows that it will not be doing good to us. And so, in this Heart's Day, in this Valentine's Day, let us examine, let us focus our heart. Do we love others more than we love God? Do we love our spouse, our children more than we love God? That is idolatry. Dapat Diyos muna, and then the creatures that binibigay niya will be secondary, and other matters should always have a secondary role in our heart. God should be our priority. So I hope we will not get the anger of God towards us, or the wrath of God, or the displeasement of God. We will not want to displease the Lord. We want the Lord to bless us. So let us have an undivided heart. Do not forget to share or to like this or heart sign and share this to whomever you think will benefit from it. So thank you so much for listening, and let God's
And we're back! Happy Valentine's. Happy Valentine's Day po, Sir Paul and Sir Perry. Okay, no? Parang, Nag-fit. Sir. Ay, ang daming Ayan na. okay, so basahin muna natin yung mga comments dito sa ating mga viewers. Yes, kay Vincent Manalastas, Ma'am Charmaine. Pa-shoutout po sa mga kabatch ko and sa mga grade 10 na naghahanda para po sa upcoming JS Prom sa Sabado. See you all, guys, with the heart emoji. Sa Ayan, Sabado tama. na pala yun, ano? Ang bilis yes. lang ng February. Okay, tapos si ito. Ma'am Imelda. Sir. Okay, good morning. Happy Valentine's Day po, Ma'am Imelda Makawili. Saint Valentine was a clergyman, either a priest born a bishop in the Roman Empire who ministered to persecuted Christians. He was martyred and his body ... Yeah. Yan. So, martyred siya. Oo, sabi ni Ma'am Imelda. Good morning, si Gabriela. Good morning, no? Magandang Happy Valentine's Day to you also. From Nathan Balyeza, Saint Valentine was a 3rd century Roman saint. Commemorated in Western Christianity in February 15 and in Eastern 14. February 14. Okay, sorry. 14 and in Eastern Orthodoxy on July 6. From the High Middle Ages, his saint's day has been associated with a tradition of courtly love. He is also a patron saint of tourney, epilepsy, and beekeepers. Wow. Si kay Ang dami pala Nathan niya. Balyesa. Okay. Ito pa, si Avril Aguas. Sir Perry, pakibasa. Sabi ni Avril, Saint Valentine was well known for his generosity and affection, especially towards the young couples in love. Wow. Galing nga. Kaya, yan. Ang ganda pala natin tingnan pag may mga cross tayo. Oo nga. Wag ka mo nangingiti, Ma'am Charmaine. Oh, yeah. 2 cross, tapos isang heart sa gitna. Wag ka mo nangingiti. Yun, may heart ang lips. Oo nga, no? Yeah, para tayo papapicture, para tayo class picture. Nagulat nag-loading pa. Okay, so siguro may katanungan kanina, no, kung sino si Saint Valentine o Valentine, ano? So, happy Valentine's Day po to all our stakeholders dito sa CSBN, our learners, mentors, advisors, middle management team, maintenance, and parents, of course, and other stakeholders and admin officials, no? So, importante tayo ay nagmamahalan, and of course, God is love. Siya yung source, no? So, let's put into perspective na kahit wala kayong jowa, importante ay nararamdaman yung at naniniwalang mahal tayo ni Lord, no? Yan, ba't parang malungkot si Ma'am Charmaine nung Hindi ako malungkot, sir. Kasi kanina, si Ma'am Char, lagi niya sinasabi, self-love. Tama naman, oo. So, hindi naman lahat ng bagay ay romantic, di ba? Romantic Self-love, love. tapos Self-love. pag ikaw na ay nag-mature, selfless love. Ay, Selfless talaga naman. love. Ibaklase talaga to siya. Oo, sir. Talagang ang dami niyang ngayon, sir. Theologian talaga, no? Kaya talaga manood po kayo parati sa programa ni Mr. Peregrine Asis kasi siya po ay nagla-live na po sa kanyang Facebook account, no? So, meron naman tayong mga announcement, Mama Charlotte at Sir Ephraim, wala naman tayong announcement ba sa mga ongoing Siguro yung sir, Foundation Day natin next week. Okay, sige. Paliwanag mo, Ma'am Charmaine. Sige. February from 22, Wednesday, tama ba ma'am? To Saturday po. May intrams, Foundation Day alumni versus employees. Okay, Yun. so may intrams po tayo sa... Ang start po ng games ay ngayong Saturday, Yun. February 17. Ayan, ano?
At meron po tayong exhibition game sa February 24 ata, alumni versus employees, no? Yung mga alumni po natin, mga graduates po or completers dito sa CSBN. At nakikita ko, Sir Perry, nagpa-practice na sila, ha? So, yung mga iba-ibang batches po yan, no? Sila Reginald Reyes, andito kahapon, si Solanoy, si Sumalinog, ayan, so, at yung iba pang mga dating hindi nakakilala ni Ma'am Charmaine. Hindi na inabot. Siyempre, yung foundation natin, sir. Foundation Day. Yung Foundation Day, no? So, bakit nga ba Foundation Day, Sir Perry? Bakit nga ba? Paki-explain na muna. Foundation Day kasi sa buwan na ito, Yes. Ano nangyari? ay unang umusbong o nagkatawang tao. Nagkatawang building. Nag-start yung paaralan na ito. No? Okay. Tapos, Sa fiesta nino. siyempre, yung kapiyastahan sa second patron saint natin, Nuestra Señora de la Candelaria. Kaya ba yung February 2, February sir? 2 na Yan, po natin. So, ang patron saint na siya natin ay si San Bartolome, pero Our Lady of Candles, na February 2 ang sineselebrate ng kanyang feast day, is also the one of the patroness ng ating paralan. Ano? Yun po, sir. So, Our Lady of Candles, of course, si Mama Mary yan, ano? Ayan, sa si Mama presentation. Mary. Ano? At then, sabi pa dito, Thanksgiving gathering po sa mga champions. Yung tinutukoy pa natin champions dito, hindi yung sa Gilas, Pilipinas, Sir Perry, ha? Yung champions po natin at mga varsity players ng CSBN for the school year 23-2024. Meron po tayong simple budol ano ba tawag yan, Sir Perry? Budol fight. Budol fight. Kainan. February 24. Huwag naman budol-budol, sir. Hindi budol. Hindi naglaro si Ma'am Charmaine. Kasama ba siya, Sir Perry? Hindi ako naglaro. So, wala siyang contribution. Pero, kain lang, sir, sa akin. Hindi ka kasama kasi hindi ka player eh. Ay, ganon. Yung player ka dapat. Yung hindi player, tutulong sa pag-sponsor ng pagkain. Yan. Anong ice cream, kung ano ba yung may ambag ka doon sa ipapakain natin sa mga champions. Yes, tapos taga-Bohol ka pa naman. So, dapat ang daming delicacy, no? Yung mga, ang dami. Okay, so, ngayon pala, binibigyan ka na namin ni Sir Perry ng panahon. Sulatan mo. Para Gcash. Para bilhin ni Ma'am Charmaine. Kasi si Sir Ephraim, alam mo ba si Sir Ephraim? May player yan. Opo, sir. Kaya si Ma'am Charlotte, player din. Player din. Nanalo pa. Tapos hindi mo pa kakainin? Pinakonsensya mo naman ako, sir. Yes. Marami. Yung mga hindi manlalaro, kasama po kayo sa celebration. Kayo po ang sponsor. Sana pala naglaro ako, sir. No? So, dapat next year, para sumama ka doon sa pickleball kasi doon tayo naisahan ng puntos, no? Anyway, so masaya po tayo kasi Valentine's Day ngayon, ano? Pero yung ating mga mag-aaral ay ongoing ang kanilang mid-quarter assessment. Kasi mahal na mahal natin sila, Sir Perry, di ba? Yun, talaga. Yung priority muna. Okay, so ano pa mga announcement natin, Ma'am Charlotte, Sir Ephraim, yan. Yun, sa mga gustong baka sabihin natin, mag-red alert na yung per level ng those who are interested na magpa-enroll po. Ongoing na po yung entrance exam. Marami na po yung nag-i-exam dito sa atin. Para saan yung exam na yan, Sir Perry? Exam para sa mag-aaral, bagong mag-aaral sa academic year 2024-2025. Para sa next school year. Next school year. Talaga na mga aga, Sir Perry, ano? Yes po, kasi nalaman nila na po tayo eh. Sabi natin, pinag-uusapan. Nino? Proven. Yung mga mag-aaral natin. Wow. Yung mga kaibigan nila at lalo na doon sa mga mahilig sa sports. Yan. Lalo na yung mga nanonood ng ating portal at yung mga
malapit dito sa aming kinalalagyan sa San Bartolome, malapit sa simbahan. Okay. Ayan. So, dapat mag-enroll na, Mag-enroll na po. Hindi na magpapatumpit-tukpik kagaya itong si Ma'am Teses Labra. Talagang hindi siya patatalo. Sabi niya agad. Pakibasa, Ma'am. Saint Valentine healed his captor's blind daughter, Wow. causing the whole household to convert to Christianity. Happy Valentine. Oh. Sino nga ba ito si Teses Labra, Ma'am Cesar Perez? Sino nga ba ito si Teses Labra? Si Tess Islabra, si Ate Tess Islabra ay yung ating masugid na volunteer din ng Radyo Maria. Oo. No. Tapos, siyempre po, supportive po siya dito. Kaya, nandito rin yung kanyang anak. Yan. So, happy Valentine's, Ma'am Tess. Ano? So, namimiss ka na namin, pero talo pa siya ni Billy Tagle. Si Ma'am Billy Tagle, dumadalaw yun dito. No? At walang ibang topic si Billy Tagle, kundi yung kanyang mga apo. Yan. Ayan. Okay. Tapos sabi nga ni Ma'am Imelda Makawili, kasi dot yung kanina. May ano pala, Ma'am sir. Charmaine, pakibasa. Valentine is observed as a day for expressing love between family members and friends rather than that of romantic couples. Ayan. So, dapat family pala, no? So, hindi lang pala yung pupunta sa luneta, holding hands. Dapat pala yung family. The family that eats together, pays together. Ganun ba? You are what you eat. Ayun. Kaya pala, kaya nga, pag pinakain mo ng pagmamahal, yan. Malusog. Ano ba? Ano? Malusog daw. Malusog. Kaya pala napansin ko si Ma'am Sharon, napansin mo ba si Zaki? Ay talagang blooming na blooming. Oo. Kasi very loving yung kanyang tatay. Totoo, sir. At yung nanay. Lumula na si Sir Perry. Very. Sabi kasi ko, you are what you eat. Anyway, pasensya na po. Masaya na lang kami dito kasi gutom na po si Ma'am Charmaine. Nagpa-fasting. Fasting, oo. Ito rin yung resulta ng fasting, sir. Kasi di ba dapat hindi sabi nga ni Father Albert kanina sa homily, no? Hindi yun dapat yung seryoso yung mukha na alam ng tao nagpa-fasting ka. Dapat masaya. Kahit gutom. Yan. Okay, so may 1 minute pa tayo. Wala na. Ayan. Okay. So, yan. Dahil ngayon, Valentine's Day, pwede ba tayo mag-request, Sir Perry, kay Ma'am Charmaine? Yes po. Siguro dahil mahal na ni Ma'am Charmaine yung school, siguro siya magsosolo muna. Hindi, sir. Wag naman, sir. Baka mag-end na yung mga viewers natin. So, hindi na bumalik next. No? Sige, sabayan na lang natin. Sige, 1, 2, ready, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, everybody. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious God, as we conclude our time together, we thank you for the insights and understandings that have been shared today. In your name, we pray for guidance in the matters at hand, and ask that you will clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Bless us as we depart, and keep us safe until we meet again. May your will be done in all things. In your name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy